Amen. Amen. Parang may problema yung ano, no? Bluetooth ba yan? Bluetooth. Sa Bluetooth? Bluetooth? Or Wi-Fi. Sige lang. Ito kaya, bakit ka bumibigay, ha? Sumasabot tayo. Sinabok. Sinabot tayo ni Kuya Ray. Talaga naman. Alam mo si Satanas ba? Nagpagawa ng paraan. Amen. Praise God. The message is very clear. Someone is praying for you. Amen. Who's praying for you? Si Pastor. Paktay tayo dyan. Oo. The one is praying for you is the Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit. Oh, yun po ang nagpipray. Pastor, saan ba sa yan? Brad, buksan mo sa Book of Romans chapter 8. Book of Romans chapter 8. Sister, maraming salamat sa Panginoon. May talent ka pala eh. Ayaw mo sabihin, ha? Pambihira. Nasa listahan. Nasa listahan ka na. Brad, may talent ka raw. Sabi niya. Wala, Brad. Where? Oh! Sinatawa ko. Sa mall. Talaga. Brad. Basta para sa Panginoon, amen yan. Oo. Ang ganda ng boses ni sister. Talaga naman. Hindi, wala man lang kasinto-sintonado. Oo. On point. Ang klase. No, I'm telling you the truth. No? Amen. Amen. Talagang may gift, no? May gift sa pag-aawit si sister. At yan ay ginamit para sa Panginoon. Napakaganda niyan. Romans chapter 8 verse 27. The one who is praying for us is who? And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit.
Holy Spirit ha? Because He, the Spirit, make it intercession for the saints. Sino yung mga santo? Tayo, Amen. mga anak ng Diyos. Amen. Hindi yung Santo Papa, Santo Nila, Santo Niño. Iba yun. Ang mga saints sa Bible, mga kapatid, they are the believers of the Amen. Lord Jesus Christ. Amen. Alright? Yon ang saints. Kaya nga pag nagsumulat si Apostle Paul, unto the saints of the church of Corinth. Ibig sabihin ng mga ligtas doon sa church of Corinth. Oh, yon ang mga santo, mga kapatid, the believers of the Lord Jesus Christ. Yon ang tunay na santo. Alright? He make it intercession for the saints according to the will of God. It is the will of God that someone must be making intercession for you unto the Lord. And unto that is the Holy Spirit. Baba mo, brad, sa 34. 34. Who is he that condemneth? Sino bang mag-condemn sa tao? Tayo? Hindi. Wala tayong karapatan to condemn. Tandaan niyo yan. Ang mag-judge sa atin dapat, ang Diyos. Yan. Yan ang meaning niyan. Who is he that condemneth? It is Christ that died. Siya lang ang mag-condemn sa tao. Ikaw ay ligtas because you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ikaw ay hindi ligtas. Depart from me, ye that do it iniquity. Bakit? Hindi ka naman ang palataya kay Kristo eh. Ang Diyos ang mag-judge sa iyo. Patawa kayong perno. Ganun yan. Ang Diyos lamang. Bakit? Authorize sila eh. Pero ang tao, mapanghusga. Judgmental yan. Oo, kahit walang authority. Oo, mula sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, judge not. Bakit? You are unauthorized to judge. That's right. Oo. Kasi ang tao pag manghusga, minsan yan, may mali ang paghuhusga niyan eh. Judgmental ba? Oo. Mahirap ulit. Minsan to si kapatid, judgmental masyado eh. Ikaw, pastor, ganito ka, ganito ganyan. Pabira, inuhusgahan ng pastor. Yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So, someone is praying for us, the Lord Jesus Christ, and the Holy Amen. Spirit. Yan ang pinakabaganda ko. Amen? The sing or the song is truly and indeed is correct. Amen? Someone is praying for you. Tayo, ginagamit na natin ang mga sarili natin, ang mga kapatiran to pray because it is the will of God also that us saints, we ought to pray. We ought to pray in the book of Luke. We ought to pray for each other. Even for the people in the government, we have to pray for them. Na hindi tayo magwiwilga. Ang ginawa ng ibang tao, nagwiwilga. Nag-i-strike, pumupunta sa EDSA para against the government. But we, Baptists, we, the believers of Jesus Christ, hindi po tayo ganon. Nagwiwilga, nag-i-strike, but we ought to pray for them. Amen? Amen. Tama? Tayo tumayo, mga kapatid. Dadako tayo sa ating main preaching for today. Let us open the Bible in the book of Matthew chapter 16, verses 1 to 12. Matthew chapter 16, verses 1 to 12. Magbasa tayo ng salitan. Uunahan ko sa 1, and then pagdating sa 12, we will read it all together. Amen. Okay. Nandiyan na ba kayo? Amen. And Matthew chapter 16 verses 1 to 12, sa verse 1, the Pharisees also with the Sadducees came and tempting, desired him that he would show them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather, for the sky is red. And verse 3, and in the morning it will be foul weather today, for the sky is red. And lowering, O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. And verse 5, and when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. And Jesus said unto them,
Take heed and beware of the leaven of the Pharisees, of the Sadducees. And they reasoned, salamat sister, and they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Verse 9, do ye not yet understand? Neither remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets ye took up? Verse 10. Neither the 7 loaves of the 4,000 and how many baskets ye took up? In verse 11, how is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Altogether, then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po bawat isa. We thank you for the words for today. We're praying, O God, through the Holy Spirit, that we may understand the words today, thy message today for us, O Father. Be a basis for us unto our daily living. We're praying, O God, that sanctify us for the words and guide us all today, all throughout in our preaching. We thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Upo na kayo mga in the previous chapter, when the Lord Jesus Christ was in the place of Magdala, all right, he was confronted by the scribes and the Pharisees. It is in the east side of the Sea of Galilee. Remember, the Sea of Galilee is the same as the Sea of Tiberias. And the ruler of this Galilean region is Herod Antipas. Ang kanyang kapatid na si Philip, the Tetrarch of Iturea and Trachonitis. So doon siya sa northern part ng Galilee. In the previous chapter, it taught that the Lord Jesus Christ was in Magdala, and there he was confronted by scribes and Pharisees by condemning that the disciples of the Lord Jesus Christ, which were the apostles and the disciples, were eating with unwashing hands. Unwashing hands in the book of Leviticus, Exodus, and Deuteronomy, it is forbidden for the Israelites even to go to the temple with unwashing hands and unwashing feet. Kailangan maghugas talaga sila. No? So, it is in the law of Moses. Now, at that time, the Lord Jesus Christ, His disciples, ay kumain sila ng pagkain, walang hugas-hugas ng kamay. In that case, they were confronted by the scribes and the Pharisees na bakit yung mga disipulo mo ay hindi naghuhugas ng kamay. Ang sagot ni Jesucristo, if you remember, that bakit kayo din na you transgress the commandment of God by your tradition. Meaning, kung ang tradisyon ng mga Israelites, washing hands, or according to the law of Moses, and then dumating na si Jesucristo, hindi pa rin sila nanampalataya. The purpose of the law of Moses is just a schoolmaster. That's right. That when the Lord Jesus Christ came, you will not be judged anymore by the law of Moses, but you will be judged according to the faith in the Lord Jesus Christ. Tama? Amen. That would be the commandment of God. But when the Pharisees and the scribes torn away that truth,
by saying that the law of Moses is still applicable, even the time of the Lord Jesus Christ, that is the transgression against the law of the Lord by the tradition of the Israelites. Yun ang mahirap. Kasi ang tamang katuruan talaga, from the law of Moses, when the Lord Jesus Christ came, you must have faith in the Lord Jesus Christ, and then you will be judged according to the law, according to the faith of Christ, and then yan ang the basis of your faith, or the basis of your salvation, that you can go to heaven without the law of Moses. Ganon yun. So, that was what happened when he was in the east side of the coast of the Sea of Galilee. He was confronted by the scribes and the Pharisees. The Gentile area, the territory of the Galilean Gentile area, kasi puno po ng mga hintil yun. Ibig sabihin, hindi mga Hudyo. Now, there, sa lugar na yon, mayroon ding isang Canaanite woman na kung saan nagmakaawa siya kay Jesus Christ. Canaanite woman, ha? Canaanite woman, ibig sabihin, hindi Hudyo. Nagmakaawa siya, sabi niya, "Thou Jesus, the son of David, have mercy on me." Mayroon daw siyang anak na vexed with evil, na possessed sa evil, kapatid. Okay? Doon sa lugar na Magdala. At ang sabi na agad ni Jesus Christ, sabi niya, "I am not sent." Sabi niya, "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." Which is correct. Si Jesus Christ ay talagang pumunta siya dito sa lupa. First, to the Israelites, to His chosen people. Alright? Pero sadly, the sad state of them is that they did not believe in the Lord Jesus Christ. Tama? So, yun ang rason ni Jesucristo. Noong sumigaw ang babae na sabi niya, "Have mercy on me, he is a Canaanite." Ang sabi ni Jesucristo, hindi ako pumunta dito para sa mga but unto the Israelites. Pero sumagot ang Panginoon, sumagot ang babae. Ang sabi ng babae, sabi niya, he worshiped the Lord Jesus Christ and saying, "Lord, help me." Oh, Lord, help me. And then, he answered. Sa pangalawang pagkataon, ang sagot ni Jesus Christ medyo madiin na. Sabi niya, "It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs." Ang pagkain, mga kapatid, sa mga anak, ibig sabihin sa chosen people, sa Israelites, hindi niya pwedeng ibigay doon sa mga aso. Abay, masakit yon pag marinig ng tao. Ibig sabihin, ang mga Gentiles kasi, kapatid, they are considered as dogs. Aso. Okay? Dogs, aso. Pero, ito ang sagot ng babae. In verse 27, sabi niya, Matthew 15:27, and he said, "Truth, Lord." Totoo naman eh. "Yet the dogs eat for the crumbs which fall from their master's table." Kahit nga yung mga aso, pwede naman kumain yan doon sa mga mumho, sa mga kanin na mga nangalaglag doon mula sa kanyang mga amo eh. Oo. Kita mo yung ng babae, yung argumento niya? Oo. Nakita ng Diyos yan. Ang sabi agad ng Panginoon, "Woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt." And her daughter was made whole from that very hour. Kita mo? The Lord Jesus Christ, meaning mga kapatid, the Lord Jesus Christ even have mercy to the people, even unto the Gentiles. Tandaan niyan. Pag nakita ng Diyos ang panampalataya mo, He will be having a mercy. May habag ang Diyos. Now, secondly, after that, nung umalis na si Jesucristo and then going to the east side, maraming mga tao doon, may mga sakit, may mga lumpo, may mga blind, may mga bulag yan dumb, yung pipi, hindi makapagsalita, may maimed, may mga sugat-sugat, and many others. And He cast them down at Jesus' feet and He healed them all. Pinagaling ng Panginoon yan, ang mga may sakit. And then the people, they glorified the God of Israel. Bakit? Kasi nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? And after that, when they are
when the Lord Jesus Christ and with the disciples going to the west side of the Sea of Galilee, all right? Nag-alala na ang mga mananampalataya kasi sabi ni Jesucristo, naawa ko sa mga tao, kailangan natin pakainin. Ang mga mananampalataya, ang mga disipulo at saka apostles, nag-alala din, paano natin pakainin ito? Kaya ang sabi ni Jesus Christ, pambihira, slow faith. Mga pananampalataya ninyong gigiwang-giwang at napakahina. Bakit? Hindi niyo ba naalala, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung 5 loaves for the 5,000 and 4 loaves for the and 7 loaves for the 4,000? So pinakain ng Diyos yun eh. Alright? Pinakain ng Diyos. The Lord Jesus Christ feed the 5,000 and the 4,000. Now, dito sa chapter 16, mga kapatid, just give me some few minutes. When the Lord Jesus Christ and His disciples arrived doon sa west side of the Sea of Galilee, doon sa east side, He was confronted by the scribes and the Pharisees, and dito sa west side, He is confronted with the Pharisees and the Sadducees. Itong dalawang grupo na ito, mga kapatid, may pagkakaiba. Ang Pharisees, they believe death after life. Ibig sabihin, they believe on the resurrection of the Lord Jesus Christ. They are even waiting for the coming of the Messiah. Kahit ang Messiah nandyan na si Jesucristo. Ganon ang mga Pariseo. Ang Sadducees, kabaligtaran. Alright? Ang mga Sadducees, itong klase ng mga councils of the councils of the Israelites, that they doesn't believe in the resurrection. Pag namatay ng tao, tapos na. Pero ang Pariseo, naniwala sila na pag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa may patutunguhan. Langit o impyerno. Ang Sadducees, wala. Ganon ang pagkakaiba nila. Yet in this time, they have common denominator. That the enemy of their enemy is their friend. Ibig sabihin, ang kalaban nila, ang kalaban ni Jesucristo ay kaibigan nila. Di ba, magkalaban man yung Sadducees at Pharisee. Magkalaban yung dalawa, akala ninyo. They are contradicting doctrine, mga kapatid. They have their contradicting doctrine. So, that at this point of time, they are united as an opposition to the Lord Jesus Christ. Nakita ninyo? Nagkaisa ang dalawang magkalaban against the Lord Jesus Christ. And at this point of time, mga kapatid, ang unang sabi agad dyan, and tempting. Tinetempt. Ang tempting dito, mga kapatid, no? Yung tempting dyan is testing, no? The Lord Jesus Christ asking, insisting. This is a satanic-aided question, like Satan during the Lord Jesus Christ fasting in the wilderness for 40 days and 40 nights. There was Satan who insisting, who is asking, who is tempting the Lord Jesus Christ. These people is not actually seeking for the truth. They are not actually wanted to learn the Word of God, but they are there to tempt the Lord Jesus Christ, asking a spectacular sign mula sa kalangitan. Kapatid, minsan, ang mga tao, naghahanap ng sinyalis yan. Nakita niyo? Pag ang isang tao naghahanap ng sinyalis, Lord, bigyan mo ako ng sinyalis. Kung sino yung unang lumabas dyan sa church na yan, yan ang aking mapangasawa. May mga ganon. Kapatid, sa Biblia, may mga temptations, may nanghihingi ng sinyalis. It is a satanic aid. Pero huwag niyo kumpara doon sa mga katulad ng panahon ni Gideon na naghingi ng sinyalis talaga, because it is a isolated cases na talagang given naman talaga yun na magbigay ang Diyos. Kasi pinili naman talaga si Gideon. Pero katulad ni Satan, dito, itong Pariseo at saka Sadducees, they are not actually wanted to learn, but they are actually wanted the Lord Jesus Christ to tempt. To tempt meaning
from the Greek word lang hoponeros, or it is like an evil one. It is like Satan na gustong i-challenge ang authority ni Jesus Christ that if He really came from God or a false prophet. Alright? Naghihingi sila ng sinyalis. A sign from heaven. Pastor, mayroon bang mga manampalataya na manghingi ng sign? Oh, mayroon. Mayroon. Mayroon nga nagtanong sa akin doon eh. Pastor, paano mo nalaman na tinawag ka ng Diyos? Ayos tanong niya eh. Paano raw malalaman na tinawag ako ng Diyos? Para bang tinanong niya ang pagkapastor ko ba? Oo. Sa awa naman ng Diyos, nawala na rin. Bakit? Naghanap siguro ng, kailangan si pastor, dapat pogi to, dapat guwapo to, ganito, dapat mapira to, ganito, ganito. Wala mo, hindi yan, totoo. Siguro, ganun na. Mayroon mga manampalatayang ganun. But, to challenge the authority of the pastor, they are interested in debating rather than learning. Nakita niya? Siguro itong mga mga Parisiyo at saka Sadducees na ito, maybe katulad sa panahon ni Moses, they are asking for the Red Sea to be parted. Ganun, ano? Parang gusto nilang makita yung ganun eh. Panahon ni Moses. Sa Biblia lang sa salita lang din sinabi. Hati yung ano. Sa panahon ni Joshua, yung araw huminto when they fought against the Palestine. Talagang huminto ang araw. Baka gusto ang hinahanap nila. Ganon hinahanap nila. Sign from heaven. Or sa panahon ni Elijah, na when Elijah challenges the false prophets, yung mga offering sa panahon ni Elijah, God consumed the offering of Elijah by fire. Baka gustong ganun mangyari ng mga, kaya ang ganda ng tanong nila eh. Jesus Christ, we demand a sign from heaven. Grabe. Ibang klase. Ang mga Parisiyo sa Sadducees, brad, nakakita yan pero bulag. Nakarinig naman yan pero bingi. Tama man ko ang sinabi ni Prophet Isaiah. May mata sila pero hindi nakakita. May bibig, hindi makapagsalita. Mayroong tainga, hindi rin nakakinig. Bakit? Kasi ang puso naman talaga nila ayaw naman. Ganun ang tao. Pag gusto, may paraan daw. Pag ayaw, naku, daming dahilan yan. Daming dahilan. Daming dahilan. Pag sasabihin mo agad, mga kapatid, magkaroon tayo ng faith promise para sa isang suporta na ganito, para gawin mo. Nakita agad niya, problema, pastor, paano na pagka ganito? May ganun eh. Paano pastor, pag ganito, pambihira, hindi mo pa ginawa problema na nakita mo Ibang klase talaga. May mga manampalataya na parang Parisiyo, brad. Okay? Mayroon ganun. And of course, in verse 2, anong sabi dyan mga kapatid? He answered and said unto them. Tingnan mo nga Parisiyo na yan. Ang sagot ni Hesus Kristo ganito. Sa gabi, sasabihin ninyo, malinaw, maliwanag ang langit. Bakit? Fair weather. Bakit? Pula ang langit okay. Pero sa umaga, sasabihin ninyo, hindi magandang kalangitan, hindi magandang araw natin. Bakit? Ang kalangitan ay mapula. At saka maalapaap, makulimlim. Ganon na mga Diyo. They can easily discern the meteorology. Kaya nilang i-discern yung meteorology ba? Study of weather ba? But they cannot discern eschatology. Eschatology meaning end times. Di ba yung sign of the times? When you are going to study about the sign of the times or the end times, brethren, it talks about eschatology. The doctrine of the last thing. Di ba sa ating pag-aaral? Eschatos meaning last part or the last part of your life.
Logi means study. Study of the last thing. Study of the last part of your life. Yan ang meaning ng eschatology. Eschatology, eschatos in the Greek word. Oh. Kaya nga ang ibig sabihin yan, sabi ni Jesus Christ sa gabi, alam ninyo na maging fair weather. Bakit? Pula ang langit eh. Pag sa gabi kasi mga kapatid, ganito yan. I am nautical science graduate. Sabi nga, pag sa gabi, ang araw, sa sunset, masinagan yung kalangitan. Alright? Pag mapula siya, talagang maliwanag yan. Oo, hindi, walang problema. Pero pag sa araw, from the sun, pag umaraw na, at naarawan doon sa west side, yung kalangitan, pag yan ay kumulunin ng pula, sigurado yan, maulan yan. Ganon yan sa pag-aaral ng meteorology. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dyan, ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not, can ye not discern the signs of the times? Ye can discern, ye are able to predict the weather, the meteorological warning, mga kapatid. But you cannot discern you are not able to discern the end of the times. You are wicked and adulterous generation. Who ponera, seek it after sign, and there shall be no sign given unto it. But the sign of prophet Jonas, and he left them and departed. Brethren, ganito. Anong ginawa ni Jonas? What happened to Jonas? Una, kinain siya ng malaking isda, whale. And he was in the whale's belly for 3 days and 3 nights. Spectacular yun. Okay? Spectacular sign of Jonah. Na hindi siya namatay doon sa tiyan ng malaking isda. And after that, when he was spewed out and he preached in the city of Nineveh, the capital city of Assyrian Empire, there 60,000 people got saved, mga kapatid. Ganon ang pinakita na ilustrasyon ni Jesucristo. Kung gusto nyo yung sinyalis, walang sinyalis na ibibigay ko sa inyo, kundi si Prophet Jonas na si Jesucristo talking about His death and resurrection, talking about His ministry during nasa lupa pa siya, na when He preached, dapat kayo magkaroon ng repentance at magkaroon kayo ng salvation. Katulad sa panahon ni Prophet Jonas. When Prophet Jonas preached the word of God or salvation, the doctrine of repentance, 60,000 people got saved. So are you also dapat, mga Pariseo at Sadducees, dapat magkaroon din kayo ng kaligtasan. Yon ang sinyalis na maibibigay ko sa inyo. Si Prophet Jonas from the region of Galilee, from the Nazareth, the same as the Lord Jesus Christ from the region of Galilee in the city of Nazareth. Amen? Wala akong bibigay na sinyalis sa inyo kung is Prophet Jonas. Because the Lord Jesus Christ Himself, He is a sign. Himself, He is a sign. Ganon. Nanawaan niyo ba, mga kapatid? In that time, sadly, the sadly state, mga kapatid, the Sadducees and Pharisees, they are not satisfied. No satisfaction. Katulad lang din yan ng mga mananampalataya na mayroon tayo. No satisfaction. Even asking more blessings without serving the Lord. Mayroong ganyan mananampalataya, mga kapatid. Parang Pariseo. Gusto ng kabig, wala namang tulak. Dapat may tulak ka din eh. Kasi para may kabig din. So, di ba sa pag-ibig maro ganun? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Mamihira, pastor. Alam mo talagang doktrina ng pag-ibig. Alaga naman. Di ba, kapatid? No? Pinakamasaklap na salita dyan. Doon sa verse 12, Brad.
16 verse 12. I'm sorry. 16 verse 4. Ito ang pinakamasakit. And he left them and departed. Alas! Sa Arabic pa, kalas! 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 Ayaw niyo makinig. My ministry in this place is over. Wala. May pagkakaiba. When the Lord Jesus Christ confronted with Satan in the wilderness, Satan lived the sin. Di ba? Sa pagkakataong ito, when Jesus Christ is confronted with Sadducees and Pharisees, the Lord Jesus Christ lived the sin. Sa isang church, may mga church din matigas ang ulo. Kaya tayo mapagpahinahon na ituro natin ang faithfulness about isa. Mabagal man ang paglago natin, mga kapatid, pero sige lang, time comes na magiging faithful din kayo. Minsan ganun ang feeling ng isang pastor. To the point of resignation, many attempts like me, I attempted to teach and preach the Word of God, the doctrine that is right before the Lord. And yet, nothing happened. No growth in everybody. No growth in each one. And it is a sad state sometimes that I can go unto the point, unto the end of resignation. Sometimes I realize, like the Lord Jesus Christ, like His head is knocking onto the wall for nothing. The Lord Jesus Christ left and departed. Naunawaan niyo, mga kapatid? Minsan, sakit ng isang pastor. Minsan nga, may mga pastor na nag-suicide. So, sa Amerika, bro, mayroong mga pastor nag-suicide. Pagka yung mga miyembro lang, mga tigas ulo. Pero hindi naman ako, kikita ko naman sa inyo, hindi naman kayo matigas ng ulo. I think you are ready to be taught. Mga kapatid, if you are really interested in learning, makikita ko din yan. Makikita ng Diyos yan. If each and every one of us is really interested in learning the Word of God, in order for us to be strengthened, lalakas at titibay ang ating pananampalataya, makikita din ng Diyos yan. And sometimes if a believer is only interested in what you have, in what the church can give him, interested in debate, interested in questioning, alam niyo yung mga tao pa naman, mga manampalataya, na malakas mag-question sa mga pastor, sa church, yun pa ang hindi tapat. Ako, kilala ko yan. Kung sino pa yung mga hindi tapat, yun ang pinakamalakas magtanong. Mga pastor, ganito, ganyan. May mga ganyan eh. Kung sino pa yung, mga kapatid, yung mananampalataya na ang puso ay tama sa salita ng Panginoon, pag nagbigay yan, walang question yan. Di ba, Brad? Ang tao, ang mananampalatayang tama yung puso niya, when he gives, no question. Here, we are transparent. Gusto niyo ipakita ko sa inyo ang record? Pastor, wala akong pakita ko sa inyo, di ba? Wala kayong makitang record. Bakit? Wala naman talaga eh. Abunado pa nga eh. Oo. Hahayaan niyo ba ng pastor niyo? Ganyan. Hahayaan niyo ba katulad ni Jesucristo and He left them and departed? Hayaan niyo bang magkaganon? Hindi naman tayo sa nangungwinta, mga kapatid. We are here teaching, rebuking, reproof, and instructing righteousness, that how to keep righteous before the Lord. Parte din ng buhay natin yan. Parte ng mga anak ng Diyos na maging tapat sa kanyang pagbibigay, tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Parte natin ng ating pananampalataya. Yan. Amen. Are you like a Pharisee? Are you like a Sadducees? Si Satanas, mga kapatid, alamin nyo,
He will lead you to forget to serve the Lord. Gusto ni Satanas yan, tandaan niya. He will lead you to be preoccupied of temporal things dito sa mundo. Gusto ni Satanas yan. Maging preoccupied ka sa time mo na nakawin ni Satanas yan. Kaya nga, dapat, ang sabi nga ni Apostle Paul, do not give place to the devil. Bakit? Kasi pag binigyan mo ng isang inch ang Satanas sa buhay, kapatid, kuhain niya kilometro sa buhay mo. Tandaan niyo yan. Imbis na mag-aaral ka ng salita ng Panginoon, mag-devotion ko kahit 5 minutes, binigyan mo si Satanas ng 1 minuto, mga kapatid, nagugulat ka na lamang na 1 oras, 2 oras na pala ang pag-browse mo sa iyong Facebook o sa YouTube. Ganon ka hindi magnakaw si Satanas sa buhay mo ng oras. Bakit? He want you to be preoccupied of all temporal things. He want you to be unfaithful. He want you to be not useful in God. He want you to be convenient only in the church. He want you to be selfish. He want you to be self-centered. He want you to be proud of yourselves. Imbis na maglingkod ka sa Panginoon, may puso kang mapagpakumbaba. He want you to be proud. Parang gusto mo ipakita sa mundo na talagang proud ka sa sarili mo. Mayroon kang na-attain sa buhay mo. Mayroon kang nabili na ganito. Ipakita mo sa kapatiran na ganito ka, ganyan ka. Kapatid, do not let God that He will leave you. Do not let God that like the Pharisees, He will leave you. He will depart you. Kapatid, ako, pinapanalangin ko that the glory of God shall not depart in this church. That the glory of this church, the glory of God shall not depart in this church. It will be a great grief for me. Makita ko ang mananampalataya unfaithful. Makita ko ang mananampalataya, ang mga miyembro nagsisimba dito ay hindi fruitful sa Panginoon. It will be a grief for me. I'm attempting to teach. Magputol na lang yung ugat ko dito, mabutin lang, matibay ito. So, siguro pag ganutin ng silyo to, sigurado to, hiwa to, patay na. Oh. Mapuputol ba sa kaka-preach, kaka-teach? Sige lang, pastor. Ang mga miyembro mo parang kawayan man yan. Ang kawayan, mga pastor, 10 years yan, bago sumibol. Ang bihira, 10 years, kapatid! Ang kawayan! Pag itinanim mo ang kanyang binhi, mamaya 10 years! Bago lumusot! Mag-iisip ka pa, ligtas kaya yun o hindi? Bakit? Mag 10 years na, pastor. Wala pa rin eh. Oo. Hindi pa rin nagbibigay ng tithes and offering. Ano sagot mo dyan, pastor? Nasagot naman ng pastor, malapit na yan. Malapit na yan. Hayaan mo lang. Talaga naman. 10 years ni pastor, magra-rapture na eh. Ganun ba? Oo. So, ipanalangin natin kapatid, maging tapat yan. Kaya magra-rapture na pala. Hindi talaga lumago. Huy, sumibol kapatid. Yun pala, umuugat lang ng gusto, pastor. Oo. Yeah. Talaga naman, no? Ang kawayan. Ang kawayan, bow. Pambira. Umabot ng 10 taon bago sumibol. At ang kanyang pagsibol ay talagang napakaliit pa din. Pambira, no? Pero nung lumaki siya, kapatid, kawayan. Ginagamit ngayon sa Biblia like the Church of Laodicea. From the hot spring, ginagamit patungo doon sa siyudad like an aqueduct. Parang ganun ba? Oh, ganun ang kawayan. Malaking gamit siya. Parang alulod ba? Nagdadala ng tubig. Kita mo yan? Nagiging daluyan ka ng salita ng Diyos. Di ba ang tubig ay salita ng Panginoon in the Bible? The water is the Word of God in the Bible. Alright? Now, ginamit ka ngayon naging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Ng salita ng Panginoon. Kita mo yan? Pero, may suggestion. Huwag yun na mapabuti ng 10 years! Pambihira 10 years, pastor! Tapos na ang kontrata ni
kami, pastor. Umuwi na sa Pilipinas. Saan si pastor? Wala na. Sino na nag-leader sa inyo dyan? Si Brother Alan. Oh. Amen. Bakit? Wala na sa pastor, bro. Oh. Ano na sa Pilipinas? Bakit? Matanda na rin yun eh. Oh. Grabe ngang sugar no ni pastor, 600 eh. Buti na lang, may kapatid na nagbibigay ng gamot. Kung wala, 1,000 ang sugar level ni pastor. Biglang mag-collapse dyan. Oo, insulin ang kalabasan. Pambira. Ibang klase, mga kapatid? Sino ko may sugar sa inyo dito? Brad, ikaw may sugar. Ano ba? Wala ba? High blood. High blood, meron. Ako, Brad, wala akong high blood. Sugar lang. Pag magsama na raw yung dalawa, mag-asawa yata daw yan eh. Pag nagsama ng dalawa, sugar at saka high blood, wala na. Pastor, magbilang ka na ng araw mo. Masakit ka mag-preach. Ganyan ka din. Malapit na, pastor. Bira, gusto din ako mamatay. Ano? Pinadayat si pastor. Kaya wag niyo akong bigyan ng kape na may sugar. Kape talaga na black sugar. Black sugar. Black coffee na walang sugar. Oo. At kung ilayo na sa akin yung mga ice cream na yan. Yung mga ano na yan. Yung mga ice cream, mga ano pa ba, soft drinks. Ilayo na sa akin matinding. Grabing temptation ko dyan. Nanginginila ako dyan. Oo, sabihin ko na lang. Oo. Dagdagan yung pang sakit ko talaga. Oo. Pastor, gusto namin matigo ka na eh. Kaya dito ka namin dadalingin. Lupit. Parang sisitan lang, no? So, mga kapatid, si Jesus Christ, He left them and departed them. And then, when He goes to His disciples and apostles, He warned them against the false teaching of the Pharisees and the Sadducees. What is the false teaching? The bad influence, the wrong influence, satanic influence called the leaven of the Sadducees and the Pharisees. The Sadducees and the Pharisees, the leaven, it stands of the sins of the wrong doctrine na infectious, distracted, na pag hindi mo pakinggan ang husto, talagang madadali ka. Katulad sa panahon ngayon, maraming mga doktrina ng mga parasaical. Halimbawa, sabihin sa inyo, Pastor, huwag kang kumain ng baboy dahil magiging baboy ang buhay mo. Huwag kang kumain ng pusit dahil maging dark ang buhay mo. Huwag kang kumain ng hipon dahil paurong ang buhay mo. Dahil paurong naman talaga yan, magtumakbo. Di ba ganun ng hipon, Brad? Oo. Mayroong lumapit sa akin ganyan. Ang bihira naman. Ay, sa Biblia kasi mga kapatid, yung mga ganong pagkain, bawal mo talaga yan. Law of Moses yan. Sa panahon ngayon, hinugasan na yan ng Diyos. Ito namang ibang mga grupo, ginawang literal. Ang paghugas daw, hugas. Hugasan ba? Ang ibig sabihin ng paghugas ni Jesus Christ dyan sa mga yan, pinako ni Jesus Kristo ang batas ni Moses. Hindi ka nahuhusgahan pagdating sa pagkain, sa pagbaboy na yan, sa hipon na yan. Hindi ka nahuhusgahan dyan. Husgahan ka na sa pagitan ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Di ba last week? Ang nakapagpadumi sa tao, hindi naman yung kinakain niya, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. Di ba yun ang nakapagpadumi sa tao eh? Yun ang paghuhugas, ang ibig sabihin. Hindi yung, Pastor, baboy, hinugasan na to, kainin mo. Kain. Okay, sarap yan eh. Lalo pag lechon eh. Lechon Cebu. O, hipon. Sarap. Lalo nung pagtimpura, pagkaluto. Dinuguan. Sarap yan, man. Dinuguan. O, ito, pusit. Sarap yan. Lalo, may itim pa yan. O, pagkain mo, itim talaga dito sigurado. O, ito, ipis. Hinugasan to, kainin mo. Bihira to, magbibigyan mo ako ng ipis. Bihira. Mamamatay ka dyan. Ano ka dyan? Buti man kung mayroon mga exotic kumakain ng mga ipis, pero hindi ako kakain ay. So, para bang, pastor, kain ka ng palaka? Sarap to, parang chicken. Brad, may chicken ba dyan? Yun na lang. Bigyan mo ako ng chicken. Pastor, daga. Pamihira, bigyan mo mo daga. Doon sa Manila, doon sa amin sa Manila, ang mga daga doon, mga parang aso na eh, kalaki. Parang pusa ang laki. So ano yun? Laking pusa na. Sabi ng kapatid ko, hindi pusa yun. Ano yan? Daga. Oh, parang may iba yan. Oh, sabi ko, grabe naman yung pusang yan. Oh, yung dagang yan, laki. Pinakain ng Dora, namatay siya.
Nandun, ang hina. Ibang klase. Kapatid, brethren, Jesus Christ is teaching His disciples, beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Sabi pa nila, kasi hindi dala ng tinapay, kaya gano'n. Kapatid, sa Panginoon, walang problema sa pagkain. I-provide ng Diyos ang pangangailangan mo pagdating sa pagkain. I-provide ng Diyos yan. Kaya ang sabi niya sa context na yan, hindi di ba naalala na ang yung 5 tinapay for the 5,000 and the 4 loaves, mga kapatid, the 7 loaves ay napakain ang 4,000? How is it that hindi niyo pa rin alam na kaya kung pakainin kayo kahit ano kayo karami, i-provide ng Diyos ang pangailangan yan? Bakit kayo nag-isipan ng concern kayo masyado sa inyong mga tiyan? Kapatid, minsan naman ang palataya, concern masyado sa kanyang pangailangan. Hindi concern sa pangailangan ng gawain. Too much concern of the temporal things, not concern of the eternal thing. That's right, man. Do you agree? Mayroong ganung mananampalataya. Mas gusto niya ang physical convenience sa buhay niya kaysa eternal thing. Kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi madali. That's right, sir. We are in the fellowship of the suffering of the Lord Jesus Christ. Okay. Hindi niyo ba napapansin na nung anak ka na ng Diyos, mas lalong dumami problema niyo? The moment you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the moment also you declare war against Satan. Totoo yan. But thanks be to God, we have the Lord Jesus Christ. We have God that is caring for us. Di ba? Pagdating sa bibigay, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory. I-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan according to His riches in glory. Naniwala ba kayo doon? Amen. How is it, kayo mga disciple, nag-iisip kayo ng tinapay? Kaya ko kayong pakainin. Food is no problem in me. Ang gusto kong bantayan ninyo yung mga wrong doctrine, yung mga Pharisees leaven of the Pharisees. Bakit? Ang leaven na yan, leaven it the whole lump, kapatid. It will give you an influence. Imbis tama ang paglilingkod mo sa Panginoon, tama yung doktrina, na-compromise ka, na-deceive ka. Bakit? Hindi ka naman kasi nag-aaral sa salita ng Panginoon. Brethren, do not be forgetful. Focus unto the Lord. Amen. What is the application? Be a truth seeker. Be interested in learning the Word of God instead of like the Pharisees and Sadducees asking sign, demanding a sign from the Lord. There's no sign. Sa panahon natin ngayon, the sign of the Lord is the Lord Himself, Jesus Christ, the Bible, and the Holy Spirit that is in us. That is the sign of God in us to tell us that we are saved and we have salvation. We have the right salvation. We have the right doctrine. We have the right relationship unto the Lord. That is the sign in us. Do not ask, what is your sign unto the Lord? Anong will mo sa buhay ko, Lord? Pastor, tingnan ko na lang next year kung ano ang will ng Diyos sa buhay ko. God's will sa aking buhay. Pambira, kapatid. Ang will ng Diyos sa inyo, maglingkod sa Panginoon, maging tapat sa Kanya. Amen. Seek ye first the kingdom of God, Amen. and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is the Amen. will of God sa buhay mo. Hindi kung ano-ano pa. Ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, pastor, ganito. Nako, ako, hindi ko na tinatanong sa sarili ko, ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, to serve the Lord. Amen. 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 Do not be forgetful. Be truth seeker. And beware of a wrong doctrine. Two things today. Be a truth seeker. Be interested in learning. Ang ibig sabihin niyan. And beware of
the wrong doctrine or the leaven of the Pharisee. Amen. I hope you learned something today. Amen. Amen. Let us stand and let's pray. Oh, Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong doktrina. Oh, Father, like the Sadducees and the Pharisees, it is a reminder unto us that we should have to be a truth seeker, not demanding a sign from you, God. A truth seeker interested in learning than debating. Salamat, Panginoon, sa paalala niya. At sa paalala, Panginoon, that we must be beware of the leaven of the Pharisee, the bad influence of the wrong doctrine and the false doctrine nowadays. Salamat, Panginoon, sa iyong habag sa amin. We thank you, God, for the couple who are today present with us. Si Sister Jen and Brother Eli, Panginoon. Iba pa mga kapatiran, Brother Alan, Brother Henry, Brother Ryan, Brother Eric, Panginoon. Maraming salamat, Sister Vicky. Purihin yung pangalan ng God. And to all brethren na wala sa today, Panginoon, bless them and let them to be with us next week. Yan ang kalooban po ninyo sa amin to worship you in spirit and truth during this Friday. Guide us, O God, at purihin yung pangalan. Maraming salamat sa lahat ng pagpapalala. In all these things we thank you and we praise your name, the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.